Hello everyone! Ayan, at samahan niyo ko ngayon na linisin ang aking tungkuan na gamit ng kahoy. Kahoy at saka uling ito guys, itong aking nililinis na tungkuan ito. Kasi sa bahay, meron sa labas ng bahay, meron talaga akong pinagawang maliit na kubo para dun, pag gusto mo magluto na gamit yung kahoy, kasi libre naman yung kahoy sa probinsya, di ba? Meron talaga akong tungkuan para sa kahoy, tapos yung kabilang side naman para yun sa uling. Syempre, sa loob naman yung gasol, para makatipid-tipid tayo minsan. Syempre sa hirap ng buhay guys, nako, kailangan talaga nating mag-isip para makatipid-tipid tayo. Kumbaga yung gasol ginagamit lang kapag tuwing umaga, pag may pasok yung mga bata, kapag madali ang iluluto. Pero syempre kapag maglalaga ka ng matagalang panglaga, gumagamit talaga ako ng kahoy. At saka aminin man natin guys, sa mga nakaka-relate yan, mas masarap po talaga yung pagkain na niluto sa pamamagitan ng kahoy. So ayan nga guys, ganito ko, medyo dumating ako sa bahay noon ay medyo magulo talaga yung tungkuan namin kasi yung asawa ko ay hindi naman niya to nililinis. Hindi siya marunong magpakinis ng tungkuan. Kanya lang basta luto ng luto. So ayoko nang ganun talaga guys. So ang ginagawa ko ganito, iniipon ko yung abo na naiipon ng pag nagluluto ka, yung abo ng kahoy. Ayan, iniipon ko siya, tapos kumukuha ko ng net, tapos yun inaag-ag ko siya yon. Tapos tinatanggal ko kasi yung mga kahoy-kahoy pa na maliliit. Kailangan pinong-pino siya na gabok, parang ganon. So hindi na ako nag-gloves niya kasi sanay naman talaga pangmasa yung kamay ko. Ayan, then, tapos binabasa ko siya ng tubig. Didiligan ko siya ng didiligan, yung tungkuan na yan. Tapos yung abo, yun yung gagamitin ko pangmasa dyan sa ibabaw na yan. Para siyang semento guys, para siyang mong gagawing semento. Pero yung abo niya, yan yung abo ng kanyang kahoy. So mas maganda talaga guys kapag yung kahoy na ginagatong mo ay yung maraming abo maiipon. Kasi ang ganda niya talaga pagka ano mo siya, ipupunas mo dyan sa paligid niya. So, madali lang naman matuyo yan. Siguro, mamaya pwede na rin siyang gamitin. Parang hindi naman siya ganun kahirap na trabahuhin. Talaga natutuwa lang talaga ako kapag malinis yung tungkuan namin sa labas. So, kaya guys, talagang pag nasa bahay ako, ginagawa ko talaga yan. Minsan, every 2 weeks, talagang nagmamasa ako ng tungkuan na ganyan. Kapag malimit mo siyang ginaganyan, ang ganda ng tungkuan mo, hindi siya maduming tingnan na, alam mo yun, hindi siya mahirap paggamitin. Parang ang linis-linis tingnan niya ng tungkuan mo. Kahit gatong mo ay kahoy, malinis siya tingnan. So, ayan nga, at binabasa ko yan. Ayan, paikot-ikot yan ha. Imimikos-mikos mo yung mga yung gabok dyan, basa ng tubig. Nakakatuwa talaga guys. Ito ay namana ko din sa aking mga lolo't lola doon. Kasi alam mo, matatanda sa una, gusto nila yung mga tungkuan nila ay malilinis. Kaya ako naman, ay natutuwa din naman ako na ganun syempre yung bahay. Pero pag wala ako sa bahay, hindi ko talaga may pangako na ganyan pa rin yung mangyayari sa tungkuan ko. Ay, accepted ko na yon. Talagang iba kasi yung lalaki, iba sila pag nasa bahay. So, ayan, ganyan ang ginagawa ko yan. Kukustos mo lang tubig lang naman babasa para ka nagsisemento. Pero talagang huwag nyo nang pansin yung kamay ko kasi hindi talaga ako nag-gloves. Ewan ko ba, pero okay na yan sa akin kasi yung kamay ko, konting sabon lang yan mamaya, lilinisin mo lang naman yan. Sabunan mo lang yung kamay mo, okay na ulit yan. Hindi ko talaga, kahit dito sa trabaho ko, hindi ko ugali nag-gloves talaga. Matibay naman yung kamay ko sa awa naman ng Diyos, hindi naman talaga siya nagsusugat. So, ayan nga guys, ayan, ganyan lang ako ng ganyan. Tapos, ayan, imamasa mo siya na imamasa. Ang ganda niyan guys pag natuyo, kulay puti yung abo niya, parang semento. Tapos, after 1 week, magkakrak siya, lalo pagka una mo lang na ginanyan, magkakrak siya. Pero kapag lagi mo siyang gaganyanin, ayan o, kapag lagi mo siyang pupunasan, datating yung panahon na hindi na siya magkakrak, as in, maganda na siyang tingnan. Para siyang semento. Pero pangit kasi pag semento guys, pero mas maganda yung abo. So ayan, ito yung sa kabilang side nito, uling yung ginagamit ko dyan. Meron yung siyang bakal sa gitna, para sa uling yan. So hindi na ka bumibili ng pugon na ginagawa nila. Natural lang, natural talaga yan. Tapos dito sa kabilang side naman, yung gatong mo ay yung kahoy lang na putol-putol na maliliit. Yan, ganyan. So madali siya makaluto. Ako rin gumawa ng tungkuan na yan. Madali siya makaluto kapag ganyan siyang kulong. So ayan, nagpadikit nga ako sa may uling kasi meron akong ilalaga. Ayan. Nakakatuwa lang guys, sa probinsya talagang marami ka matitipid na mga bagay ka matitipid kapag nasa probinsya ka. Hindi katulad sa syudad na talaga lahat bibilhin mo. So, masarap pa rin tumira sa probinsya. So, ayun guys. Thank you for watching.